Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-6 na kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na si Kapitan Tiago. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Si Kapitan Tiago ay anak ng isang negosyante ng asukal sa Malabon. Hindi man siya nakapag-aral ay tinuruan siya ng isang paring Dominiko. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama, ipinagpatuloy niya ang pangangalakal at nakilala si Pia Alba mula sa Santa Cruz. Nagpakasal sila at naging bahagi ng mataas na lipunan dahil sa kanilang yaman at pagiging matagumpay sa negosyo. Moreno, pandak at bilugan ang mukha ni Kapitan Tiago na sinira ng pananabako at pagnganganga. Bilang gobernadorcillo, hinamak niya ang mga Pilipino at sinuportahan ang pang-aabuso ng mga Kastila. Naniniwala siya na ang mga Kastila ay mararangal at karapat-dapat pag-ukulan ng paggalang at pagpapahalaga. Malapit siya sa mga may kapangyarihan, lalo na sa mga pari. Si Kapitan Tiago ay mayaman sa ari-arian tulad ng lupain sa San Diego. Dito niya nakilala si Padre Damaso at Don Rafael Ibarra. Sa 6 na taong pagsasama nila ni Pia Alba, hindi sila magkaanak. Namanata sila sa Obando, ngunit naging masasakitin si Pia Alba pagkatapos manganak na siyang dahilan ng kanyang kamatayan. Lingid sa kaalaman ni Kapitan Tiago, ay hinalay pala ni Padre Damaso ang kanyang asawa at ang katotohanan ay malalantad din kalaunan. Maria Clara ang ipinangalan sa kanilang anak na inalagaan ni Tia Isabel. Lumaki siyang malapit kay Crisostomo Ibarra na umalis sa Europa upang mag-aral ng medisina. Nagkasundo sina Kapitan Tiago at Don Rafael na ipakasal sina Maria Clara at Ibarra sa takdang panahon na hindi tinutulan ng dalawa dahil sa kanilang pag-iibigan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa ika-6 na kabanata. Inilarawan ang buhay ni Kapitan Tiago, isang mayamang negosyante mula sa Malabon, at ang kanyang pag-aasawa kay Pia Alba mula sa Santa Cruz. Naging kaibigan at tagapagtanggol ni Kapitan Tiago ang mga pari, partikular si Padre Damaso, na malaki ang impluensya sa kanyang buhay. Nang hindi magkaanak ang mag-asawa, namanhik sila sa mga santo at sa payo ni Padre Damaso, sumayaw sa Obando si Pia Alba na nagresulta sa kanyang pagbubuntis. Si Pia Alba ay nagdalang tao, ngunit naging masasakitin at kalaunan ay namatay matapos manganak kay Maria Clara na tunay na anak ni Padre Damaso. Lumaki si Maria Clara sa kalinga ng kanyang Tia Isabel at sa pagmamahal ni Kapitan Tiago at ng mga pari. Inialay ang kanyang kamay sa pakikipagkasal kay Crisostomo Ibarra. Mga mahahalagang tauhan, Don Santiago de los Santos o mas kilala sa tawag na Kapitan Tiago, isang mayamang negosyante na nagmula sa Malabon. Siya ay hindi nakapag-aral ngunit naturuan ng isang paring Dominiko. Kilala siya sa kanyang pagiging malapit sa mga pari at sa kanyang mga ari-arian, kabilang ang kanyang lupain sa San Diego. Itinuturing niya ang sarili bilang Kastila at minamaliit ang mga Pilipino. Pia Alba, asawa ni Kapitan Tiago na nagmula sa Santa Cruz. Siya ay naging masasakitin matapos magdalantaw at namatay pagkatapos manganak kay Maria Clara. Hindi alam ni Kapitan Tiago na hinalay siya ni Padre Damaso na tunay na ama ni Maria Clara. Padre Damaso, isang pari na malapit kay Kapitan Tiago at nagkaroon ng malaking impluensya sa kanyang buhay. Siya ang dahilan ng pagbubuntis ni Pia Alba at tunay na ama ni Maria Clara. Naging malapit din siya sa pamilya ni Kapitan Tiago at nag-udyok sa pagpasok ni Maria Clara sa kumbento. Maria Clara, anak na babae ni Kapitan Tiago at Pia Alba, ngunit ang tunay na ama niya ay si Padre Damaso. Lumaki siya sa pagmamahal ng kanyang ama at mga pari at ipinangakong ikakasal kay Crisostomo Ibarra, ang kanyang kababata at kasintahan, Tia Isabel. Ang tiyahin ni Maria Clara na nag-alaga sa kanya matapos mamatay ang kanyang ina. Siya ang nagbigay ng pagmamahal at kalinga kay Maria Clara habang lumalaki ito. Crisostomo Ibarra, kaibigan ni Maria Clara simula pagkabata. May plano ang kanilang mga magulang na ipagkasunduan sila sa hinaharap. Dumako naman tayo sa tagpuan sa ika-6 na kabanata ng nasabing nobela.
Ang tagpuan ng kabanata ay sa Binondo, Manila kung saan nakatira si Kapitan Tiago. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Mangangalakal, negosyante o tindero. Abuloy, donasyon o kontribusyon na madalas ay para sa mga pampublikong okasyon o para sa simbahan. Musmos, bata, ganid, maramot o hindi gustong ibahagi ang kanyang mga bagay. Pananabako, ang kaugalian ng paninigarilyo ng tabako. Gobernadorcillo, isang lokal na opisyal noong panahon ng Espanyol na may tungkuling mamahala sa isang bayan o munisipalidad. Indio, tawag ng mga Espanyol sa mga katutubong Pilipino na may bahid ng pangungutya o diskriminasyon. Kumbento, isang tahanan o gusali para sa mga madre o mga taong relihiyoso. Busog sa pagmamahal, nagbibigay ng sapat at labis na pagmamahal at kalinga sa isang tao. Udyok, hikayat o pagmumungkahi sa paggawa ng isang bagay. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kahalagahan ng edukasyon sa paghubog ng isang individual, maging ito man ay formal o informal, sapagkat ang kaalaman ay susi sa pag-unlad at pagbabago ng buhay. Ang mga masamang epekto ng pananabako at pagnganganga sa kalusugan at kagandahan ng isang tao na nagpapaalala sa atin na pangalagaan ang ating katawan at bawasan ang mga bisyo. Ang pagtalikod sa maling pagtingin sa sarili bilang mas mataas na uri kaysa sa ibang Pilipino upang itaguyod ang pagkakaisa, paggalang at pagtanggap sa ating kapwa. Ang pagkilala sa kamalian ng pagkapanig sa mga may kapangyarihan kahit alam na mali ang ginagawa nila, na nag-uudyok sa atin na maging kritikal at maging bahagi ng pagtataguyod ng katarungan at tama. Ang pagpapahalaga sa pagmamahal, pag-aaruga, at pagsasama ng mga magulang sa kanilang anak na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pamilya at pagiging responsableng magulang. Ang pagkilala sa kahalagahan ng pagpili ng tamang asawa at pagpapahalaga sa tunay na pag-ibig na nagpapatingkad sa kahalagahan ng pagmamahal, tiwala at suporta sa isang relasyon. At diyan nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng Noli Me Tangere, si Kapitan Tiago. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.